Sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na patuloy pong sumusubaybay at nanonood po sa programang Mga Tinig sa Ilang. Muli po sa pahintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos. Ayan, tayo pong muli ay magkarinigan na naman at magbalitaan ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. Ayan, ngayon po ay araw po ng Miyerkules, August 3 na po. Buwan na po ngayon ng August. At ito pong ating programang ito ay malapit-lapit na po ang mag-aapat na taon. Ito po ay mag-aapat na taon na po sa November 2023. Dahil November pa ito pinasimulan, noong kasama pa po natin si Brother Bert Miranda. Ayan. Kaya atin pong pinagpapatuloy itong programa po niyang sinimulan noong 2019 pa po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At ang programa po ay biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, syempre ho, tuwing Miyerkules po yan, ng alas 9 ho ng gabi. Ganon din po kapag Biyernes po, ng alas 9 din po ng gabi. Tayo po ay tuloy na naghahatid po ng mga magagandang balita po. At ang ating pong ibinabalita ay ang nakasulat po sa Biblia. Ayan, sabi nga ho natin doon sa ating pong pinakamoto, ano ho? Let us bring back a good information written in the Bible. Kasi marami na ho sa ating panahon ang naglalabasang mga relihiyon. Ayan. Iba't ibang uri po ng relihiyon na sila po ay nagpapatawag na pastor, mangangaral, apostol, sugo, ayan, may Holy Spirit kuno, at marami pa pong iba na mga katawagan. At nagtayo nga po sila ng kanilang sariling relihiyon. Sa Biblia po ay atin pong naintindihan dahil tinulungan po tayo. Ayan, hindi po tayo napapabayaan ng ating mahal na Panginoon Diyos sa ating panahon dahil tayo ho ay biktima nitong mga relihiyon na ginawa ng tao. Ayan. Marami po silang nabiktima, marami po silang mga nagawang hindi maganda. Lalong-lalo na po itong panahon po nung ang dating daan. At ito pong dating tagabasa, ano ho, ng ang dating daan na siya po ay 19 years daw, sabi niya na siya daw po ay tagabasa sa radyo television. Siya po ay sugo at siya daw po ay may Holy Spirit. Ayan, naloko na. Marami pa pong iba. Ayan, at ang mga iba po dyan, mga pastor. At sila po ay mga nag-aaway-away. Magkakanya-kanya po silang mga promotion sa kanilang mga relihiyon at kanya-kanyang paniniwala. Okay, meron nga po dito mga ito nga po yung ating pag-aaralan sa isa sa mga pag-aaralan natin. Ito pong ikapo o yung ikasampung bahagi or tithes na sa mahaba-habang panahon ay ito po ay ginagawa na ng mga relihiyon na gatasan. Ginagamit nila ang salita ng ikasampung bahagi at kapag hindi ka raw nagbigay ay ninanakawan mo ang Panginoon Diyos. Ngayon, marami pa po tayong pag-aaralan dapat dito sa gabing ito, mga kapatid. Ganun din po, tayo po ay ipagpapatuloy po natin yon
At ganoon din po yung kalagayan po ni Jesus Christ, kung siya ba ay tao, o siya ba ay Diyos. At siyempre, pagpapatuloy din po natin itong yung hapunan po ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Iko-continuous lang po natin ito dahil ito naman po ay hindi natin kaagad-agad ito natatapos dahil nauubusan tayo ng oras. Ayan. Kaya, antabay lang po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano dahil lalo na po sa panahon ngayon, masyado maulan. Ayan. Antabay lang po tayo. Okay. Yan, ayusin muna natin isa pa nating ginagamit na gadget para meron ho tayo mababasa mamaya na comments. Ano ho? Kasi nung nakaraan hindi tayo nakapagbasa. Okay. Ayusin lamang po natin. Okay. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pong programa. Sino pa po may mga nandyan, maaari po kayong mag-message po Message lamang po kayo kung nandyan po kayo para kayo po ay ma-acknowledge, ma-shoutout po sa programa. Ayan. Sige. Okay. Yun nga po, ang programa pong mga tinig sa ilang ay hindi po tayo nagtatayo ng relihiyon. Bakit po? Kasi nga po, meron na pong mga relihiyon o meron pong relihiyon na naka-establish na po. Itinayo po ng Panginoon Diyos, sinulaan po niya yan, noon pang sa lumang tipan. Hanggang sa natupad na nga po yan, dito po sa bagong tipan. Ano po bang relihiyon na yon? Ayan, siyempre ho, walang iba kundi ang iglesia po ng Panginoon Diyos. O ngayon, ang kanyang pastor po dyan, walang iba kundi si Jesus Christ. Yan. Kaya, doon tayo kay Jesus Christ. Doon tayo sa itinayo ng Panginoon Diyos at ang kanyang pastor ay si Jesus Christ. Ngayon, sa ating panahon, may mga relihiyon. Ano ho? Nandyan po, kauna-unaan si Brother Manolito Fajardo. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyano. At siyempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Mga relihiyon sa ating panahon, tuloy tayo, na hindi na tayo dapat magtayo ng relihiyon dahil ang dapat na lang natin gawin ay yung pong nakasulat sa Biblia. Ito po ang nakasulat sa Unang Juan po. Ang talata po ay 1. Yan. Unang Juan, 1. Ang talata po ay 1 hanggang 3 o 4 na po. Babasahin ko po. Ito po ang ating dapat gawin na lang. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. Ayan. Pinapahiwatig po rito, sinasabi po ng apostol na si Juan, yung kanila pong nasaksihan. Ano po, ng kanilang mata, namasdan nila at nahipo. Tungkol po sa salita ng buhay. Si Jesus Christ po ang kanyang tinutukoy dito. Sabi po niya sa 2, at ang buhay ay nahayag. Ayan, ito po yung hiwaga. Ayan. Hindi po yung hiwaga, hindi po yung sinasabi ng mga hintil. Loko na talaga ito pastor ng pastor po ng meron daw siyang Holy Spirit, si BWS, si Black Widow Spider. Ang buhay po ay nahayag at aming nakita.
at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at ang narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ayan, napakalinaw naman po ang nakasulat, Tagalog naman po eh. Tungkol po dyan sa dapat na lang natin gawin, makipag-fellowship na lang po tayo sa sa naunang iglesia po, sa iglesia po ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Pagka in-English mo kasi yan, ayan, ito po, basahin ko po sa English ha. Dito po sa ito sa English po. I am writing about what existed from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the word of life. The one who existed even before the beginning of the world, yan si Jesus Christ, ano? In the light, as a speck of His being was manifested, and we have seen it, as I witness and testify and declare to you, the life, the eternal life, who was already existing with the Father, and was actually made visible to us, His followers. What we have seen and heard, we also proclaim to you, so that you may have fellowship. Ayan. Fellowship as partners with us. And indeed, our fellowship, which is a distinguishing mark of is with the Father and His Son, Jesus Christ. We are writing these things to you so that our joy is seeing you included may be made complete by having you share in the joy of salvation. So, kinakailangan mag-fellowship na lang ho tayo dun sa mga ginawa po ng mga apostol. Ano ho, na ayun, kung ano po yung kanilang narinig, ang kanilang nahipo at ang kanila pong namasdan ng kanilang mga kamay, doon na lang tayo. Kaya hindi na po kailangan pa ng relihiyon. Yan, maliwanag po yan mga kapatid. May nagtanong, kung hindi na kailangan ng relihiyon, yung relihiyon po na ginawa ng tao, lilinawin ko lang po. Hindi natin kailangan ang relihiyon na itinayo ng tao. Dapat po itinayo ng Panginoon Diyos. Yung mga relihiyon ko kasi ngayon na naglalabasan, mga relihiyon po yan na itinayo po ng mga tao. At sila po ay nagpatawag na pastor, mga ngaral, at marami pang iba. Ang tanong po nila ay kung hindi ka na kailangan ng relihiyon, saan ka? O yan. Saan ka raw? O di doon po ako sa relihiyon na itinayo ng Panginoon Diyos. At anong relihiyon po yun? O siyempre, iglesia po ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, meron siyang hinulaan ang ating mahal na Panginoon Diyos. Meron na po siyang hinulaan noon pa man eh. Dito po sa aklat po ni Zacarias. Ayan. Sa 4 ho. At Gis, ito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat sinong naghimagsik sa araw ng maliliit na bagay, sapagkat ang 7 ito ay mga gagalak at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zerubabel. Ang mga ito ay mga mata ng Panginoon na nagpaparuot parito sa buong lupa. Yan po yung mata ng Panginoon. Ayan, sandali lang po mga kapatid ha. Ayan, meron lang po ako nakalimutan.
Ayan, sige po, balik na po tayo. Ayan, mga kapatid. Okay. Yan po yung ating binasa, mga kapatid. Ano ho? Ayan. Na ito pong binabanggit po dito na mata. Ayan, mata po ng Panginoon. Ayan, binabasa ko lang po muna, mga kapatid, ha. Okay. Yung mata po ng Panginoon, nagpaparoot pa rito sa buong lupa. Sa magandang balita po, babasahin po natin yon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang nakasulat. Ayan. Inaayos ko lang po. Sa 4 po at Gs, ng aklat po ni Zacarias. Basahin ko lang po sa magandang balita. Nag-alala sila ngayong dahil sa mabagal na pagkakayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nito'y pinamamahalan ni Zerubabel. Sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag, ang 7 sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong daigdig, buong mundo. Ayan, andyan po si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong. Ayan. Kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Okay. Dito ho kasi sa akin pong monitor, hindi ko ho nakikita yung yung mga nagko-comment. Kaya kailangan talagang meron akong isang extra Kaya nababasa ko po't nakikita. Okay. Yung tinatanong po, o yung binabasa po dyan, o yung sinasabi po ni Zacarias na 7 paningin ng Diyos o 7 mata ng Diyos o 7 sinag na iyan, ayan po'y paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo, buong daigdig. Ano po ba yung 7 sinag na yan na binabanggit po dito po sa aklat ni Propeta Zacarias? Yung 7 paningin ng Diyos, 7 sinag ng Diyos. Ayan. Tuloy tayo sa pagbabasa, Tinanong ko ang anghel sa 11 na po, ano naman po ang kahulugan ng 2 puno ng olibo sa magkabilang ilawan? Bakit may 2 sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na hugasan ng langis? 13. Hindi mo ba alam kung anong mga iyan? Patanong na tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko. 14. Iyan ay 2 taong pinili niyang Panginoon na pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig, sabi niya. Ayan, ibig sabihin, may kaugnayan po ito, yung sinasabi po niyang 7 paningin ng Diyos o 7 mata ng Panginoon Diyos, na lalaganap daw po sa buong daigdig. Meron pong 2 puno ng olibo na sa magkabila ay ng ilawan. Ayan, may 2 sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng tubong gintong tubo na buhusan ng langis. Ibig sabihin, ito po yung mga isang bagay na nakikita niya na tinanong niya sa anghel. Ang sagot ng anghel, yan ay 7 paningin ng Diyos na lalaganap sa buong mundo. Yung 7 ilawang ginto po yun, tinatawag doon. Ayan. Tapos may 2 puno ng olibo po sa magkabila. Ano po yung 7 na yan na paningin ng Panginoon Diyos? Ano po yung 7 na yan na mata ng Panginoon Diyos? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po yon sa Apokalipsis na po siya makikita. O masasagot po siya sa kahuli-huliang aklat po. Ayan, dito po sa 11. Ito po ang nakasulat. O sa Gs na po tayo mag-start. Noon ay araw ng Panginoon.
At habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking ilikuran ng isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia. Sa Smyrna, Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Ayan. Yan po yung 7 paningin o 7 mata ng Diyos nakakalat sa buong daigdig. Sa buong mundo, may 2 puno ng olibo po. Yan naman po yung 2 puno ng olibo. Yan naman po ang 2 saksi. Ayan. So, kalarado na po na yung 7 mata pala ng Panginoon Diyos, 7 paningin, yan po pala ay ang 7 iglesia. Di 7 relihiyon. Ayan. Nakakalat sa buong daigdig. Ayan. Dito po sa 19, kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituing hawak ko, sa aking kanang kamay ay ang 7 ilawang ginto. Ayan. Ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. So maliwanag na ang 7 ilawang ginto, 7 mata ng Panginoon Diyos o yung 7 paningin ng Panginoon Diyos ay ang 7 iglesia. Ano pong mga iglesia na yon? Andiyan po sa 11, talatang 11, yan po ay Efeso, Smyrna, ayan, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, di maliwanag na hindi na ho natin kailangan ng mga relihiyon na ginawa ng tao. Kasi yung mga relihiyon na yan, palpak at walang kwenta. Bakit? Kasi nga po, sila po ang nagtayo niyan at yun na nga, nangyayari, ginagawa nilang gatasan ang tao. Kaya ang dami-dami pong mga relihiyon sa panahon ngayon na sila po ay nagsisiyaman. Sila po ay maraming pera. Yung mga relihiyon na yan. Okay, kaya hindi natin sila kailangan. Ang kailangan natin, yung relihiyon o iglesia po ng Panginoon Diyos na itinayo niya. Ayan, maliwanag po yon na sa 7 na yan na paningin o mata ng Diyos, kakalat po sa buong daigdig, sa buong mundo, at kasama po ang Pilipinas dyan, siyempre. Ayan, kaya yun na nga po ang dahilan. Naintindihan ho natin na hindi naman tayo napapabayaan ng Panginoon na ang 7 iglesia po na yan, meron po yung good arrangement. Meron yan pagkakasunod-sunod. Mga kaganapan, mga pangyayari, hanggang sa dumating po, hanggang ikapito, hanggang dumating na po itong ating panahon na ito. Yung panahon po ng Efeso, iglesia sa Efeso, ayan, panahon po yan ng pangangaral ng mga apostol. Ayan, yan po yun. Brother Vincent, bakit kasi isinulat yan sa mga papangalan ng syudad ng sa Turkey? Ayan, bakit doon naka-address? Ayan, bakit ganun po? Kasi nga po, doon nga po nagpuntahan, doon po nagkubli ang mga kapwa nating Kristiyano sa panahon na yan. Kasi nga po, inuusig sila, lalong-lalo na po ang mga Hudyo, mga kapwa natin na kapwa ho natin tao, mga Israelita at mga partikular mga Hudyo, mga kapwa nating Kristiyano yung mga yan, diyan po sila nagpuntahan sa Turkey. Ayan po ay Roman Empire din, kaya lang East. Ang sumako po sa kanila ay West. Ayan, kaya hindi ho sila magalaw-galaw doon. Dahil nandiyan po yung East. Kaya nga po doon nagtayo, yung panahon na yan, si Emperor Constantine. Ayan, kaya meron po dyan na tinatawag na Constantinople. Yan po yung kanilang capital city. Dyan sa Turkey. Nandyan po yun, yung Roman Empire na East. O ngayon, yung Efeso po kasi na yan, panahon po yan ng mga apostol. Yung laman po ng sulat na yan, yun po ang dapat nating unawain
at intindihin na ang bawat laman ng sulat na yan, magkakaiba po ng pangalan, si Jesus Christ. Ayan. Ang panahon naman po, ulitin ko lang po, ang panahon ng Epeso, panahon po yan ng mga apostol. Okay. Ang iglesia naman po sa Smyrna, ayan, panahon naman po, di wala na po yung mga apostol, namatay na po silang lahat. Ayan, ang kahuli-hulang apostol po, si San Juan. Kaya nga dyan po siya na itinapon din sa isla ng Patmos. Turkey din po yan. Okay. Panahon naman po yan ng mga bunga na po yan ng kanilang pangangaral. Dumami na po ang mga Kristiyano. Ayan, marami na po ang mga Kristiyano, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Pagkatapos po, dyan po naganap yung tinatawag na pagpatay po, yung ginagawang entertainment, ito pong ating mga kapwa Kristiyano. Sa panahon na yan, pinapatayo sila. Okay, kaya nakapagpahingaw sila nung nagkaroon na po nung si Constantine, siya po ay naging Kristiyano at gusto po niya mapag-isa ang Roman Empire. Nagtagumpay po siya dyan. Ayan, si Constantine. Ano ho? Pagkatapos niyan, pumasok naman po itong ikatlong iglesia. Ito pong iglesia sa Pergamo. Ayan. Yun na nga po yan, pumasok na nga si Constantine dyan sa iglesia po sa Pergamo. Kaya nakapagpahinga ng kaunti, ng bahagya ang mga kapwa nating Kristiyano. Okay. Pagkatapos po, pumasok naman po itong iglesia sa Tiatira. Ayan, ano naman po ito? Ayan, panahon naman po ito ng Dark Ages. Panahon po ito ng mga papa. Nawala na po ang Constantine, nawala na po ang mga relihiyon, nawala na po lalong-lalo na ang mga kapwa nating Kristiyano. Nagkaroon na po ng relihiyon sa panahon na yan at sila na po yung naging dominante na po nila ang Western world. Yan, dominante na po nila yan nitong mga relihiyon na ito. Panahon po yan ng mga papa, nagpapasimula hanggang sa dumating na po ang panahon ng limang iglesia. Kaya po ang tawag sa panglimang iglesia, patay na iglesia. Ito naman po, ang iglesia po sa Sardis. Ayan. Tawag po ni Jesus Christ diyan, patay na iglesia. Bakit po patay na iglesia ang tawag ni Jesus Christ? Diyan sa iglesia po sa Sardis. Ayan. Kasi nga po, wala na po yung mga kapwa nating Kristiyano, nagtago na nga ho silang lahat. Ayaw na ho nilang magpakilala at lumabas. Ayan, iba po mga naninindigan kasi pag lumabas ho sila, pinapatay ho sila itong relihiyon na ito na itinayo ng tao. Inuubo sila, talagang pinapatay sila. Dahil isa lang po ang relihiyon isa lang. Ang mga kapwa nating Kristiyano, mga natatakot na pong lumabas. Kaya, wala na ang iglesia na yan, wala na. Yung mga kapwa nating Kristiyano, wala na. Kaya nung dumating si Jesus Christ, sinulatan niya. Sabi niya, patay na kayo. Wala na, patay na iglesia. So, ang sinabi ni Jesus Christ, bumangon ka. Bumangon. Yan, saka naman po pumasok itong pang-anim na iglesia. Ito naman pong iglesia po sa Philadelphia. Ayan. Okay. So, sa pangyayaring yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, nakabangon nga. Naka-recover po itong mga kapwa Kristiyano. Dumami na po uli ang mga Kristiyano kasi nabuhay na po. Ayan, kasi pinapabangon po ni Jesus Christ So, dumami uli, nagbalikan uli ang mga Kristiyano. At pumasok na po itong pampitong iglesia. Dito na po nagsimula ang pagtatayo ng mga relihiyon ng mga tao. Ayan, marami na po ang relihiyon hanggang sa dumating po itong ating panahon, marami na po ang relihiyon. Ang ikapitong iglesia, walang iba kundi ang iglesia po sa Laodicea. Diyan tayo kabilang. Yan, iglesia pa rin po naman ng Panginoon Diyos yan, naka-address lang po yan sa mga ganyan lugar. Ayan. Ang laman po ng sulat na yon, yun po ang dapat nating sundin. Kung ano man po ang nakasulat doon, yun ang ating iglesia. Dapat umanib na lang tayo doon sa kanilang ginawa na ang mga Kristiyano po ay muli na pong nabuhay at eto na, nagiging na po ang mga Kristiyano, kumbaga mga nagiging mayabang na po dahil wala na po nag-uusig
paunti-unti na lang po ang pag-uusig. Ayan. Kaya nagiging mayabang na ang ibang mga kapwa Kristiyano. Sinasabi po doon na mayaman. Ayan. Sabi ng Panginoon doon, gusto ko malamig ka. Gusto ko ikaw ay mainit. Ayoko nang maligamgam. Pag maligamgam ka, isusuka kita. Ayan. So, dapat sundin yung nakalagay doon na ang ginagawa po ng mga kapwa nating Kristiyano sa panahon na yon, dapat tumulong na rin sa kapwa. Yan nga po yung sinasabi ni Jesus Christ na sabi po niya doon, bumili ka sa akin ng purong ginto para ikaw ay maging mayaman, tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng damit na isusuot upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot pampahid niya sa iyong mata upang ikaw ay makakita. So, ibig sabihin yan, kailangan mong tumulong sa kapwa. Gamit-gamit mo po yung kayamanan. Yan, tandaan po natin, may kaugnayan po yan sa tithes. Sa ating pag-aaralan maya-maya, yung tungkol dyan sa pagbibigay, mga kapatid, pagtungo sa kapwa. Sabi po ng Panginoon, sinasaway ko't pinapalo ang aking mga minamahal. Kung di rin gininuman ang aking tinig, ako'y kakatok sa kanyang pinto at ako'y papasok at kasabay kaming kakain. Yan, ibig sabihin, nasa bahay na lang tayo. O, di ba maliwanag? Nasa bahay na lang tayo, sama-sama na po ang ating mga mahal sa buhay, meron na po kasi tayong relihiyon. Ang ano po ang ating relihiyon, ano po ang ating iglesia, yung binabanggit na yan. Sa panahon po kasi ng mga apostol, o sa panahon po ng pangangaral ni Jesus Christ, o panahon pa ng mga Israel, mga kapatid, meron silang tinatawag na templo. Doon ho sila naghahandog. Ng kanilang mga alay para sa kanilang kasalanan. Ayan. Tapos wasak nga po yung templo. Yan. Okay. Nagkaroon po ng pangalawang templo. Nagkaroon po ng kasalanan uli ang Israel. Nawasak naman po uli ang templo. Yan po yung templo na inaabutan ni Jesus Christ. Mga physical na ano po yun? Mga physical na literal na pagsamba sa Diyos, kinakailangan nila maghandog. Nung dumating po si Jesus Christ, kinakailangan maabutan pa po niya ang templo na hindi mawasak. Kasi kinakailangan na ma-preserve yung templo na yan. Kaya lang, hindi po nagtagumpay itong mga Israelita doon po sa kanilang pagsamba o pananampalataya sa Panginoon Diyos, sa pagsunod sa kautusan, nawasak uli yun dahil nagkaroon sila ng kasalanan. Ganun pa man, na-establish na po ni Jesus Christ ang templo. Ito po yung nakasulat sa Juan 2. Sabi dito sa 19, hanggang 22. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila niniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ayan, yung katawan po ni Jesus Christ ang tinutukoy na templo. Pag sumampalataya ka na kay Jesus Christ, meron ka ng pananampalataya at paniniwala, gagawin ng Panginoon Diyos na templo naman ng iyong katawan. No? O di, ibig sabihin, nasa atin na ang templo, nasa atin na ang pagsamba kay Jesus Christ, sumasamba tayo sa kay Jesus Christ sa templong kanyang itinayo. Ayan. Kaya, spiritual po ang ibig sabihin. Ayan. Doon naman tayo papasok ngayon, dito sa tinatawag na pananampalataya na spiritual, na hindi natin nakikita, tayo po ay naniniwala na ang lahat ng yan ay magaganap, matutupad. Kasi nga po, sumasampalataya tayo. Ito po yung nakasulat sa Hebreo 11. Sabi dito, sa 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari
ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ayan. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa po nangyayari, hindi pa nagaganap, iisipin natin na ang ating mga iniisip o mga bagay na ating inaasahan ay mayroong katiyakang magaganap. Yan po yung mga kapatid at mga kapwa Kristiyano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Ayan. Na dapat sumampalataya tayo sa Kanya, kay Jesus Christ, dahil siya po yung templo. At pag sumampalataya ka, nandun sa iyo, ikaw ang gagawin niyan templo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ano ho? Kaya napakasarap po ng pakiramdam kapag narinig mo po yung mga ganong pagbabalita tungkol po sa templo, ano ho, na ikaw pala, pagka ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ, mga bagay, yung katawan mismo, yung gagawin kang templo ng Panginoon. Ayan. Kaya masarap talaga pakinggan Okay. O ngayon, di spiritual po ang lahat na yan. Ito po sa unang Korinto po 3 o 1 o 3 po. 16 hanggang 17. Ito po ang sinasabi ng Apostol Pablo nung panahon sa taga-Korinto. Ano ho? Sabi niya rito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ayan. So, bawat isa sa atin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tinatawag na tayo na templo. Kasi, ang templo na yan, si Jesus Christ. Spiritual po yun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ano ang dapat natin gawin? Kaya tama ang nakasulat doon po sa Apokalipsis. Iglesia po. Yan. Sa Laodicea, sabi ng Panginoon, sinasaway ko't pinapalo ang aking minamahal. Kung di ring ginino man ang aking tinig, yan. At pagbubuksa, ako'y kumakatok. Ano ho? O basahin na lang po natin, mga kapatid, para makumpleto natin. Ang sabi dito, sa Apokalipsis po, kaya suwak na suwak po talaga yun, na dapat, hindi na tayo dapat pang pupunta pa sa mga sambahan nitong ginawa ng tao. Ayan. Okay. Sa 19 po, Apokalipsis po, 3, 19 hanggang 20 po. Sabi dito, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisiyan mo talikuran yung mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalon niya. O di maliwanag na yung dapat na lang gawin ng tao, sa templo po na itinayo ni Jesus Christ, doon tayo pupunta. Hindi po sa templo na ginawa po ng tao, sa relihiyon na ginawa ng tao, sa iglesia na ginawa ng tao, kundi doon po tayo pupunta sa templo na ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang katawan po. Kaya nga yan ang pinasinasabi niya na alalahanin. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin, yung pagkapako po niya sa krus. O, duktong-duktong po ito Yan po ang pinapaalala, yung pagkapako niya sa krus, kasi doon mabubuhos ang kanyang dugo. Doon magpuputol-putol ang kanyang katawan. Yun ang ipinapaalala. Hindi po yung magputol-putol kayo ng tinapay at kakatinom din kayo ng katas na ubas. Hindi ganon. Di literal pa rin yan. Ibig sabihin, hindi pa rin kayo sumusunod sa ipinapagawa ng Panginoon. Ang templo po ay ang katawan ni Jesus Christ. Binasa natin kanina sa 1:2. At
pag sumampalataya ka doon, ano ho, kay Jesus Christ, gagawin kanyang templo. Ayan. Ang katawan natin, itong gagawin templo ng Panginoon Diyos. Kaya, inuunid na. Dahil may templo na tayong pinupuntahan eh. Ayan. So, maliwanag. Wala na po yan. Ang gagawin na lang po ng mga kapwa Kristiyano, sa bahay na lang po tayo. Hindi na po natin kailangan pa mamlansya ng damit at kung ano-ano pang gagawin, mamasahe, kung ano-ano pa. Hindi na po. Doon na lang po sa loob ng bahay. Sama-sama po ang mga mahal sa buhay. Sabay-sabay tinatawag ang pangalan ni Jesus Christ. Sabay-sabay po siyang alalahanin, mga kapatid. Kaya maliwanag po yun. O kita nyo, sige, magbigay tayo ng mga halimbawa. Kung tayo po ay aanib sa mga relihiyon, halimbawa, anib tayo sa relihiyon ng Katoliko, ano nangyari sa atin? Wala tayong natutunan. At iba pang relihiyon, hanggang sa makarating tayo sa relihiyon ng dating daan. Ayan, sabi na, programa. Ano nangyari sa atin? Ayun na, nagkawatak-watak, nagkabahabahagi, ano pa, nag-aaway-away, nagkaroon tayo tuloy ng katunggali, nagkaroon tayo ng kaaway sa ating kapwa. Natuto tayo mang-away kasi sasabihin, aaralan tayo na yun ang yun ang tunay na relihiyon. Ano nangyari? Hanggang sa ito na dumating na ang mga panahon na sila na mismo sa panel dyan ay nagkahiwa-hiwalay na rin at nagtayo na rin ng kani-kanilang relihiyon. Naloko na. O, ito na nga. Itong isa pang pastor sa Bulacan, nagtayo ng sarili niyang relihiyon at inaaway na niya yung dati niyang tagapagturo. Yan, nagtayo siya ng kanyang relihiyon. Okay. Kaya, kapag pagmasdan mo naman yung kanyang ginagawa, ito na nga, bago pala yan mga kapatid, ito na. O, edi, umanib tayo doon sa ating daan. O, nawala tayo doon, lumayas tayo. O, ngayon, ito namang mga grupo na mga nanggaling dyan, nagtayo ng relihiyon, nalublob ulit sa tubig. Nalublob na doon, nalublob ulit sa tubig. Kasi mali daw yung unang lublob, sa kanya yung tama. Kita nyo kalokohan. O, nung tayo po ay napunta ron, o di naintindihan natin na talagang ito pong mga relihiyon na ginawa ng tao, walang saysay. Mali-mali lang ang matutunan mo dyan. Tingnan nyo po, mali-mali na rin natutunan ng maraming tao dahil sa pagpaniniwala nila sa tao din, sa mga relihiyon. Ayan, ito nga po ang ating isa pang pag-aaralan, mga kapatid, ang tungkol po. Ayan, balik tanaw lang po tayo kasi dire-diretso po ito na ang kalagayan ni Jesus Christ, noong panahon na yan, siya po yung hinuhulaan. Ito na siya ngayon, si Jesus Christ. May hula na sa kanya na siya po ay isang propeta, Misayas, Kristo. Ayan. Nandiyan po si Brother Oscar Vargas. Magandang gabi po. Kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan.